Yun po yung pinaka-very important sa ating mga anak, sa mga anak ng Diyos na lumalakad sa katotohanan na ikaw ako, malaman mo kapatid, na malaman mo na lahat ng nangyari, lahat ng kasalanan mo, anumang ginawa mo sa mundong ibabaw na ito, it is finished. It is done. Not because of performance, but because of Jesus. Yun po yung gospel na dapat malaman ng bawat isa. Pag ito'y nalaman mo, na-inject mo sa isip mo, sa puso mo, sigurado lalakad ka sa mundong ito, tagumpay na tagumpay. Mayroon ka. Hindi ka na nakatingin kung ano yung ine-earn mo sa mundong ito. Alam mo ba, sa Sigo nangyari, ang daming sasakyang lumulutang. Ang daming mga magandang bahay lumulutang. It's not about what you gain in this world. It is about what you believe on Jesus. Pag ikaw ako, naniwala na may Jesus, naniwala na ang ginawa ni Kristo ay sapat na sapat, at sigurado kapatid, you experience the word, it is finished. Ganap na, tagumpay na, natagumpay na. Amen? So, Jesus accomplished everything on the cross. Na-accomplish na niya. Nagawa na niya lahat at wala ka nang gagawin kundi maniwala. Point number 2. Listen po natin. You rest in what Christ has done, not what you can do. Nagpapahinga ka hindi dahil sa nagagawa mo. Nagpapahinga ka, but Jesus, what He has done at the cross. Yun ay hindi dahil, ang kapahingahan mo ngayon hindi sa salapi. Hindi sa mga bagay na iyong nakikita. Hindi sa mga bagay na iyong nagagawa. Ang kapahingahan mo ngayon napakasarap. You are resting in the presence of Christ. You are resting what Jesus has done at the cross. Pag naunawaan mo yan kapatid, na ikaw pala sa araw na ito ay nagpapahinga sa biyaya ng Diyos, nagpapahinga sa tagumpay ng Diyos, mapapawaw ka every moment of your life, every single of your life, mapapawaw ang buhay mo. Lumalakad ka dito sa mundo ito, punong-puno ng tagumpay. Lalakad ka sa mundo ito, punong-puno ng katwiran. Lalakad ka sa mundo ito, punong-puno ng ganap, sapat, at subang-subang biyaya sapagkat nakita mo, naunawaan mo, naniwala ka, lumakad ka sa panampalataya ni Kristo, sa pamagitan ni Kristo, sigurado. Every single of your life, you experience tagumpay na tagumpay. Amen? Kinakakal ka ng pizza sa puwet, di ka lang makalakad. Ang dami mo na, daming buhay na to, ang dami mo na sinasabi. Amen? You have a power to lihans. Ilihans mo kung ano yung mga sakit na narandaman mo. Sakit sa katawan, lihans niyan. By the womb of Jesus, we are complete healed. Amen? Point number 3. Because it is finished, you can live with confidence and peace. Dahil sa ginawa ni Kristo, sigurado, mamumuhay tayo naman ng confidence at shalom, kapayapaan sa araw-araw ng buhay. Dapat may kapayapaan tayo kasi alam mo na, tinapos na ni Kristo eh. Dapat wala na sa atin yung pagdududa, wala na sa atin yung doubt, yung worries na ano mangyayari sa hinaharap, tatamaan ba ako ng big one sa Cavite? Dapat wala sa atin yun, mga anak ng Diyos. You know why? Because you and I, you are prepared what Jesus promised sa buhay mo. Prepared ka. Now, 24/7 on the clock, you're protected. Man pala, Christ, the one big one in our life. Amen? Ang maraming tao ngayon, worries na. Kasi, handa na sila sa hinaharap. Kasi, dami nang nilalagay nila sa bag nila. Prepared na. Walang problema, prepared ka. Ang problema, yung preparation by your effort. Ang mahalaga, you are prepared, you are waiting the blessed hope na si Kristo'y darating na ikaw isama sa karya ng Diyos. Alam mo ba, katamaan ka ng big one? Ayun ang kalooban ng Diyos, wala ka na magawa doon. Amen? Kung sa buhay mo, kapatid, kapag tama ang isip mo, tama ang ngayong paniniwala patungkol kay Kristo, hindi ka natatakot. Any obstacle, any storm na darating sa buhay mo. Tama. Obstacle na darating sa buhay mo. Layas! Huwag ang aking asawa ka mo. Amen? Layas, sakit, kahirapan, problema, layas in Jesus' name. Amen? So we have a confidence and peace because of Jesus' finished work at the cross. So key verse ko na ba, mabasa po ulit natin. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 16,
Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. So meron na tayong confidence or more boldly na pumunta sa trono ng biyaya at maranasan po natin ang kanyang habag at makikita po natin na paano tayo tutulungan sa gitna ng ating mga kahinaan. Amen? May confidence ka na pumunta sa trono ng biyaya ng Diyos. Not because na ikaw ay mabuti. Not because na ikaw ay matulungin. Not because na ikaw ay mas good performance of Jesus at the cross. Conclusion. Sabi sa conclusion, Romans 3:22, even the righteousness of God through faith in Christ Jesus to all and on of who believe, for there is no difference. Beloved, sister and brother in Christ, pag tama ang paniwala mo patungkol kay Kristo, sigurado, ika'y lalagad ng punong-puno ng panampalataya. At itong panampalataya na to, your right believing shall produce right living. Ang tama mong panampalataya ng mga pastor, mga leaders, mga workers sa church, we are still believing in Christ. Wala pong nagkakaiba doon. Amen? Your right believing what Jesus has done at the cross, you experience right living in His Word. Amen. Sigurado, mamumuhay ka sa mundo itong tamang-tama. Amen. Mamumuhay ka sa mundo itong tagumpay na tagumpay. Amen? Darating ang panahon, si Brother Joseph, laging kasama sa Pastor Goody, duplicating na yan. Amen? Balang araw, bakit pastor ng Imos yan? Amen? Amen.